Tatay Diggs naman. Pinaghihiwalay nyo na nga ang unity, pati Pilipinas, gusto nyo pang paghiwalayin? Ano ba naman yan? Anong Mindanao secession? Ano ba naman to? Ba't ganun? Ano bang pumapasok sa isip nito ni Tatay Diggs recently? Bakit ganun? Panoorin natin to, guys. Tapos hayaan ko kayong humusga. Hayaan ko kayong humusga. Game. Ito ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, as usual, syempre, wag natin kakalimutan ang mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, so kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala ng remittance sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At para gawin yan mga kutsero, download nyo lang yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code ko na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, hindi sila happy na ang Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. Ang gusto nila ngayon, bubukod ang Mindanao. Hindi to, by the way, the last time this happened is nung panahon ni Apo Lakay. Naalala nyo yung Muslim naman yon, yung Muslim secessionist. Ito yung MILF noong panahon na yon. This is different. So, gusto niyo bang talaga maging probinsya ng China? Yung ba ang end goal dito? Is that the end game? Diyos ko. Siya yung nanguna talaga Kaya ko siya nilagay dyan so that we can pursue because by this time he would know the verbitaries. It would not be hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before kailangan niyang sabihin nyo na hindi ito rebellion, hindi ito sedition. Bakit? Kasi sigurado, pwede siyang makasuhan kapag sinabi niya yon. Pwede siyang makasuhan. Inciting. Kaya kailangan niya sabihin na, hindi ito treason. Merong proseso. Mamaya pag-uusapan natin yung proseso. The UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung gano'n lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man nagpadala sa atin ng saging. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really, hindi naman passport. Kunting lang yung ibigay na card. Kung mag-independent tayo, kung kayo ninyo, ako gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi
from one glory. Wala nangyari sa Pilipinas. May tanong ako dun sa sinabi niyang yan. Ilang presidente na raw, gumaganon pa. Ilang presidente na raw. Binibilang kaya niya yung sarili niya dun? Sabi niya, ilang presidente na raw yung lumipas. Wala raw nangyari sa Pilipinas. Counted ba kayo dun, Mr. President? O former president? Is that an admission that you have failed as a president? O mag-i-skip tayo. Skip tayo ng isang presidency. Diretso tayo ay Bongbong. Ganun ba yun? Bossing naman. Boss, para namang ano eh. Huwag naman tayong ganyan. O baka kailangan uli ng interpreter. O, nasa na yung ano? Nasa na yung mga mag-e-explain ng ibig sabihin dito ni FPRRD? Paki-explain. Paki-explain nga po. Baka may gustong magpaliwanag kung anong ibig sabihin niya. Para mas malinawan tayong lahat. Mga spin doctors dyan. Si Sino Mega. Ako na. Sige nga, pa-explain nga. Baka lang naman may gusto magpaliwanag ng ibig sabihin dito ni Digong. Kahit na ito ay plain and simple. Gusto niya ng Mindanao secession. Tapos, naplano na niya na dito sa Mindanao secession, pwedeng bumisita. Bisita ha, take note. Ire-regulate ang pasok ng Pilipino sa Mindanao. Baka daw, hindi naman daw passport, pero baka may card. Kasi napapagod na raw siya. President after president after president. Wala naman daw nangyayari. Kasama po ba kayo dun? Wala nangyari sa Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na mga party mates naman. At least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dun sa mga congressman na pagkatapos for PDP yan, pagkatapos takbo na kaago doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab. I understand. Pero, kaya sabi ko, hindi tayo magkaintindihan. Hirap talaga intindihin, Tatay Diggs. Is this a secessionist movement, Mayor? Again? Is this a secessionist movement because you wanted to cut out from... No. It has been, it is not a Sobrosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa na, wala pa yung dumating yung ano talaga yung nakita na natin yung baskin na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as they will. We cannot, may ano tayo, may at stake is our future and our children. So, Ulitin ko lang, counted din po ba kayo doon?
Na nung sa statement nyo na the next president will be as lousy as the old? Counted din po ba kayo doon? Tuloy natin. Separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible runner, sir? Candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for that? For the Well, bahala ano. Kung sino nandito, mga politiko, mag-convention sila, malinis, walang bilihan. How? Wala mong, ano, Ay, no. So, yun na lang. So, ibig sabihin, they will split the country in two. So, 3 islands, 3 large islands, bubukod na lang sila sa Mindanao. Sila yun. Sila nagsabi. Hindi ko alam kung anong masasabi ng buong Mindanao dyan. Kung payag ba buong Mindanao dyan. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero, mga kotsero, I'm not saying this is not new. Hindi na bago to. Itong sinasabi niya na to. Matagal na ho niyang, kaya nga si Alvarez ang pinili niya kasi nung siya yung presidente, nung si Digong ang presidente, si Alvarez ang nagtutulak ng federalism. Alala niyo yan? O baka nakalimutan niyo na yan. Yung federalism na yan. Yung federalismo ni Mocha Uson. Oh, naalala niyo yun. Yun. Ano ba kasi ang concept ng federalism? Essentially, well, maraming version kasi yung gusto nila mangyari. Pero isipin niyo na lang, ang pinaka-concrete example natin ngayon, parang Amerika. Parang Amerika. Each state each state is their own quote-unquote small country. Parang ganun. For lack of a better term. So may sarili silang mga batas, may sarili silang mga proseso. Kaya kung pupunta kayo sa states, for example, sa ibang state like Colorado, California, libre, malaya kang pwedeng mag-jutes kahit saan. Kasi legal lang marijuana. But in some states, like Texas, hindi pa siya ganun ka-open. So, yun siya. Kung sinasabi ni Digong na alam na ni Alvarez yung gagawin, it's because of this. Siya kasi yung nagtulak niyan. Siya kasi nagtulak ng federalism. So, they want to do itutulak nila ang federalism under the Marcos administration? Is that it? Yan, kaya si Alvarez ang pinili. Kaya kasi alam na ni Alvarez yung gagawin. Kaya di ba paulit-ulit yung sinabi, si Alvarez ang mamumuno dito. Gagawa daw sila ng partido na magtutulak for the secession of Mindanao. Natatayo sila bilang hiwalay na state. Tapos, ito. So, nung 2018, nangunguna sa legislative agenda yan. Yung CONAS, tsaka yung federalism na yan. Noong January 2018. Tapos, nakuha na ni Digong yung proposed federal constitution noong July 9, 2018. So, meron na silang constitution na naka-ready na, nakaumang na.
I-implement na lang. I-implement na lang. Tinanggap na niya yan on July 9. So most probably, ito, tsaka ito, syempre konektado yan. Isa lang naman yan. Most probably, ang gagamitin din lang naman lang Constitution itong nagawa na ni Renato Puno. Ganyan. Ganyan. Anong history? Ano nangyari? Bakit hindi natuloy? Kung 2018 pa to, ano nangyari? Ito yung sinabi ni Digong. Duterte accepts the end of federalism dream during Democracy Summit. December 11 to, 2021. Yun yung sinabi. Less than 7 months away from stepping down, President Duterte has accepted the defeat of his push to federalize the Philippines on Friday, December 10, before an international audience. Hindi ko alam kung ano yung, hindi ko pa napag-aaralan kasi kung ano yung federal constitution na meron sila. But basically, syempre, malamang sa malamang, federal parliamentary. Malamang sa malamang. Kasi kung each region will be one state, edi yun? Yung representante ng state na yon will be the ones that are the members of the parliament. Tapos, from the parliament, doon sa parliament na yan, boboto sila ng isang prime minister. So, yun. So, imagine niyo na lang na merong isang presidente, tapos merong isang leader na prime minister who is in charge of international relations and keeping the country together. Tapos, meron ding mga mini president for every region. Yan. Ganun ang niyan. Ganun ang mangyayari dyan. Sa US, iba ang Sa US, iba ang style. Sa US, governor ang parang little president. Kada state, merong governor. So, si governor is the parang little president. No, exactly, si Barm. Si Barm is an experiment in federalism. Si Barm. So, ayun. Ang problema, maski siya, sinukuan niya yan. Maski siya, sinukuan niya yan. My government worked to give the Filipino people the basic means to lead a life of dignity. This entails creating jobs, safeguarding peace and security, and instituting social safety nets. Okay? My government also sought to broaden democratic participation through federalism, but my constitutional project did not get Congress's support. So be it. I respect the separation of powers vital to democracy. Yan. Sinabi niya yan, ha? Sinabi niya yan nung presidente pa siya. Okay. Yan. Tapos, bago siya bumaba, February 25, 2022, bago mag-eleksyon, Filipinos not yet ready for federalism. Yan, sabi niya. Sa isang interview with Martin Andanar sa PCOO, sabi niya, Filipinos are not ready. It is not accepted. So I gave it up. It was a futile endeavor, sabi niya. Walang kwenta to. Hindi rin mangyayari to. Kasi ayaw ng mga tao. Tapos, hindi kami nagkulang, pero as president and as honestly as I can be, hindi talaga tanggapin ng tao karamihan, kaya hindi nag-take off. Yung sinabi niya. Sinabi niya yan, ha? Okay. Ano bang masasabi niya ngayon tungkol sa People's Initiative at Charter Change? Ano ba yung prosesong sinasabi ni Digong para mangyari yung sinasabi niya? You have to revise the Constitution. Di lang pala, you have to revise the Constitution. Hindi pwede lang amendment dito. Kailangan mong i-revise ang Constitution.
Paano yan? Bakit? Paano yan? Sabi niya, I'll arrest PI movers of Chacha if I regain power. So naghahanap pa pala ng kapangyarihan. Hindi pala mapirmi. Siya nagsabi niyan nung linggo. Sabi niya, by the grace of God, if I return. Duterte started to say, but he was immediately interrupted by the cheers of his supporters during a prayer rally in Davao City. That will be a miracle. That would not happen. Imagine niyo na lang yung mura. Kasi nakasulat cursing. If I do return, I will arrest all of you for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. You wasted our money. People's initiative should not involve buying the votes or signatures of the Filipino people. Agree naman ako dyan. Pero ikaw rin ang nagsabi, there's nothing wrong with the Constitution now. That the environment for it in the Philippines seems to be positive. So, akala ko ba, kayo po nagsabi nito, Tatay Diggs, nung linggo. Ayan how did it get into your head to have this people's initiative? What were you thinking? There's nothing wrong with the Constitution now that the environment for it in the Philippines seems to be positive. Kakasabi nyo lang nung linggo na walang problema sa Constitution natin ngayon. Tapos, 2 days later, hindi pa nga 2 days. Ano bang, linggo lang yun. Ano bang araw na ngayon? Wednesday na pala. Well, Wednesday na kasi lang pa sa alas 12. Pero sabihin na natin, Tuesday. Kasi Tuesday live naman to. Tapos ngayon, sasabihin nyo, gusto nyong humiwalay sa Pilipinas. Which would entail revising the Constitution. Wala palang problema, Tatay Diggs eh. Pero ba't kinokontra niya? Sabi niya, walang problema yung Constitution. Tapos ngayon, gusto nyong magkaroon ng ihiwalay ang Pilipinas. So paghiwalayin pala ang Pilipinas, ihiwalay ang Mindanao sa rest of the Philippines? For what purpose? And don't tell me para umunlad ang Davao kasi po, Tatay Diggs, 6 na taong kayong naging presidente. Ibig sabihin, walang nagbago sa Davao, sa Mindanao o Davao City lang nag-improve? May 51 billion ba naman? First district eh. Baka first district lang ng Davao City nag-improve. Tayo eh. So pag ang charter change, pabor sa inyo. Kasi ganun na lumalabas ngayon eh. Kung ang charter change, pabor sa kabilang partido, okay lang. Walang illegal. Pero pag hindi pabor, hindi, masama yan. Ganun pala yun. Okay. Ako recently lang ako na turn off. Bakit? Yung sa distab. Doon talaga. Doon ako na turn off yung sa distab. Ang pangit. Ang suwangit nun. Tapos, isa pa, nung sumusuporta ako kay Digong, mas mas nakapagtulak sa akin yung mga supporters niya na parang wag na lang. Yung mga Duterte Balahura supporters. Parang wag na lang. Kasi kapag in power na naman sila, mamamayagpag na naman itong mga Duterte Balahura supporters. Parang wag na lang. Ano na naman sinabi ng mga interpreter, guys? Ano namang sinabi? May interpretation na ba sila na na dapat yun lang ang tama? Yun ba? Di ba? Ganon ba yung Ganon ba yung nangyayari ngayon? Baka lang naman may ganon drama, di ba? Baka kailangan natin intayin yung interpretation ng mga taong mas nakakakilala kay Tatay Digong, di ba? Yung sinasabi nilang
yung political genius, master strategist, art of war. Yan, gano'n. O, diba? Oh. Itayin natin interpretation, guys. Baka kasi tayo yung mali intindi. Alam nyo ba yun? Kahit sinabi na ni Tatay Digong, plain and simple, baka mali tayo ng intindi, guys. Hindi ko alam kung ano magiging benepisyo ng Pilipinas doon pag pag humiwalay. Pero alam niyo mga kotsero, I'm also inclined to believe that this is pero conspiracy theory levels na to. Oo, conspiracy theory levels na to, guys. I'm inclined to believe na isa to sa mga distab moves ng China sa Pilipinas. Oo. Naisip ko na rin yan. Na baka gusto ko ito sinabi ni Aisha. Hyperbole, metaphor, semantics, etc. etc. Ganyan eh. Ganyan sila pag nagpinapaliwanag mga sinasabi ni Tatay Digong. Ano ba? It's only semantics, you know? It's only a hyperbole. Alam niyo yun? It's just an exaggeration, no? Ganun yan eh. Oo, tayo mali intindi, guys. Totoo, maniwala kayo. Kahit plain and simple na yung sinasabi ni Tatay Digong, tayo pa rin ang mali ang intindi. Hindi niya ibig sabihin na hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kahit yun ay sinabi niya. Baka metaphor lang yon. Kasi naiirita na siya sa sobrang corrupt daw ng Imperial Manila. Ganyan-ganyan. O, tinaw, ako, nakaisip agad ako ng spin. O, metaphor lang yan. Oo. Hyperbolic statement lang yan kasi naiirita na siya sa nangyayari sa Malacanang. Kasalanan talaga ng Malacanang to. Diba? Ganun eh. Hintayin natin bukas. Malamang sa malamang may paliwanag yan bukas. O, kasi syempre, kailangan i-mask eh. Kailangan itago ni Digong yung totoo niyang intention. So, he's talking in hyperbolic statements, metaphors, similes. Lahat na. Diyos ko. Pero isa lang ibig sabihin nun, guys. Gusto niyang humiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Diba? Ba't kaya? I don't think it's for our children or for the future. Hindi, no? Hindi. So, ayun. So, maraming pong salamat sa inyo panonood sa atin today. Expect nyo na po na maraming babash na naman sa atin bukas. Pero okay lang yun. Kita-kits tayo tomorrow sa ating live stream. And I'll see all of you in our live stream tomorrow. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa Facebook. And paki-share po yung ating mga video para marami makapanood ng ating mga pinag-usapan dito sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. God bless you. See you tomorrow. Bye.